Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa po ng OFW na sigurado po mapagkukunan po ng bagong kaalaman, aral at mga paraan po na magagamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-umpisa na pong mag-apply para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, pag-usapan lang natin ngayon kung magkano po ang sahod ng isang first-timer na skilled worker dito po sa Saudi Arabia at kung sapat pa po ba ito sa panahon ngayon. Pero bago natin yan talakayin mga kakayod, maraming salamat po muna sa patuloy na tumatangkilik, nanonood at sumusunod po sa ating vlog, lalo na po sa lahat ng mga OFW saan mang parte ng mundo, dito po sa Middle East at dyan po sa Pilipinas. Mga kakayod, balik tayo sa topic natin na magkano po ba yung sahod ng first timer na OFW na magtatrabaho dito sa Saudi at sapat pa po ba yung halaga na yan sa panahon natin ngayon. Mga kakayod, yung minimum talaga na sahod ng skilled worker na first timer dito sa Saudi, lalo na po pag waiter, salesman or driver at saka iba pang trabaho, pag first timer ka mga kakayod, 1,500 reals basic salary plus 300 reals na food allowance, magiging 1,800 reals. Kung i-convert natin yan sa Philippine peso mga kakayod, aabot yan ng 26 to 27,000 pesos, depende po sa palitan. Yung halaga na yan mga kakayod, sapat yan kung binata o dalaga ka. Dahil hindi naman lahat ng sahod mo ipapadala mo doon sa magulang mo every month. So kahit magpadala ka lang ng sabihin natin na 1,000 reals or 15 to 16,000 pesos sa magulang mo sa Pilipinas every month, so may 800 reals ka pa rin na matitira dito para panggastos mo kung ano man yung gustong bilhin mo at mga pambili mo ng pagkain. Sa sitwasyon na single ka mga kakayod, yung 1,800 reals na sahod mo pag first timer ka dito sa Saudi, malaki talaga yung kaginhawaan pa na maramdaman mo dahil may pera kang extra, panggala, pangbili ng gamit na gusto mo, gadgets or damit or alahas, at saka gusto mong mag-ipon, kaya pa kahit mag-ipon ka ng 200 to 300 reals every month. Pero sa ibang banda mga kakayod, kung ngayon ka lang nagpunta dito, tapos may pamilya ka, marami kang anak, yung 1,500 reals plus 300 na food allowance na in total po ng 1,800 reals, tamang-tama lang talaga yan mga kakayod. Kasi malaki yung maipadala mo every month dahil may mga anak kang bigyan ng mga pangangailangan nila tulad ng pagkain, lalo na pag ginagatas pa, pampaaral, saka pambayad na rin ng mga bayarin tulad ng kuryente, tubig, at saka iba pang babayaran tulad ng mga nautang mo nung gumastos ka papunta dito. Pero nasa sayo pa rin yan mga kakayod kung paano mo bigyang halaga, dahil kahit 1,800 lang nung una kang masahuran dahil first timer ka, sa loob ng isang kontrata mo, ganun yung sahod mo, 2 years, kahit may asawa ka dito at may mga anak ka, kung alam mo kung paano
gastusin ng tama at saka doon sa Pilipinas na pinapadalhan mo, kasya pa rin yan mga kakayod. At lagi nating isipin na gaano man kalaki o kaliit yung sinasahod mo dito, lamang ka pa rin kaysa sa nagtrabaho ka doon sa Pilipinas. At saka, nung nag-umpisa ako mga kakayod, sa totoo lang, mas mababa pa nga dyan yung nasahod ko. Pero nakaya ko naman, kasurvive naman ako, kaya walang rason na kukulangin ka talaga. Diskarte na lang, tipid. Pagsabihan yung nandun sa Pilipinas na ayusin yung paggastos para pagdating ng sahuran, sunod na buwan, hindi sila maubusan, saka hindi sila mahirapan doon. Mga kakayod, pinag-uusapan natin to para maging aware yung mga nag-a-apply pa dyan sa Pilipinas na ganito yung basic salary dito po sa Saudi ng mga skilled worker pag first timer ka. Nasa sa inyo na yan mga kakayod kung tanggapin nyo yung offer na yan o maghanap kayo ng mas malaki. Pero sa totoo lang mga kakayod, yung offer na yan na 1,500 reals plus 300, buhay ganan yan mga kakayod. At saka pagtiisan mo lang yan ng isang kontrata, dahil pagkatapos nyan, pag bumalik ka pa dito, sigurado na mas malaki na yung sasahurin mo dahil may experience ka na ng 2 taon mga kakayod. At saka pwede na rin na mag-apply ka na sa ibang bansa para doble na or triple pa yung kikitain mo doon buwan-buwan. Mga kakayod, huwag mamili, magtiis lang kasi sa 1,800 na sahod na yan, disente na yan na sahod mga kakayod. At saka hindi naman yan i-approve ng Philippine government, lalo na po sa mga department ng may concern sa OFW, kung hindi po yan patas at saka hindi yan makabuhay ng pamilya ng isang OFW na nagtatrabaho po dito sa Saudi. Mga kakayod, sa lahat ng OFW, alam ko na dumaan po tayo sa ganitong sahuran nung first timer tayo, lalo na po yung dumaan ng Middle East or Saudi. Pakibahagi na lang po sa comment nyo kung ano man po yung maisishare nyong kaalaman or experience nung naging first timer kayo at sumahod kayo ng 1,500 reals plus 300 para mas maintindihan at saka sa puso po ng ating mga kakayod na nag-a-apply sa Pilipinas sa pagbasa po ng ating mga comment sa baba. At kung bago ka man po sa ating channel, paki-like na lang po, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, tiis-tiis lang pag first timer ka pa dito sa ibang bansa dahil pag may experience ka na, may certificate of employment ka na, at saka may karanasan ka na talaga kung paano i-handle ang trabaho, paano makikisama sa mga iba't ibang lahi, at paano gumawa ng diskarte para mas mapadali at mapabilis yung trabaho mo dito, lalaki na yung sahod mo sa susunod na pagbalik mo dito. Mga kakayod, ang buhay ng OFW ay mag-umpisa talaga sa maliliit na sahod. Tiis lang, dasal, at saka mahalin ang trabaho dahil yan po yung pakay natin para po matupad yung ating mga pangarap sa buhay, lalong-lalo na po para sa pamilya natin dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.